Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa mga tagapakinig sa channel mo. Kamusta na po mga kasundo? Nais ko sanang ibahagi po sa inyo ang naging karanasan ko sa handaan sa isang baryo. Subalit katulad ng iba pang mga nagpapadala ng kanilang mga kwento, ay itago niyo na rin po ang aking katauhan sa pangalan na Christian. Ang kwentong ito ay nangyari taong 1993. Noong mga panahong iyon ay nagtatrabaho pa lamang po ako bilang isang mekaniko. Isa sa mga katrabaho at matalik kong kaibigan ay si Fernando. Pare, minsan lang naman to pre. Tayo-tayo lang din naman ang bisita. Pagkukumbinsi pa sa akin ng matalik kong kaibigan nang paanyayahan niya ako sa handaan na magaganap sa kanilang baryo. Napatigil ako, Kuya Bari, sa pag-aayos ng tubo saka napasulyap sa kanya. Halos 5 taon ko nang kilala't matalik na kaibigan itong si Fernando, ngunit ni isang beses ay hindi pa ako nakasama sa kanya sa kanilang baryo. Katrabaho ko siya't naging kumpare na rin dahil naging ninong siya sa panganay kong anak. Kuya Bari, kung ilalarawan ko ang dati kong matalik na kaibigan ay may katangkaran nito. Maskulado ang pangangatawan, malapad ang noo, medyo singkit, sakto lang ang hugis ng ilong at maging ang kanyang mukha. Medyo tisoy siya, kaya hindi ko mapagkakaila na maraming mga kababaihan ang humahanga talaga sa kanya. Halos lahat na yata ng sikreto ko ay alam niya. Sa simula pa lamang ay talagang magaan na ang loob ko kay Fernando at napakalaki ng tiwala ko po sa kanya, Kuya Bari. Sige, pero magpapaalam muna ako kay Mrs. Tugon ko na lamang sa kanya. Napaakbay pa ito sa akin bago bumalik sa kanyang ginagawa. Hindi ko naman mapigilan na mapangiti dahil sa inasta niya. Parang nakababatang kapatid na ang turing ko kay Fernando. Matanda ako sa kanya ng 2 taon. Hindi katulad ko'y hindi pa siya pamilyadong tao. Biniro ko pa nga siya na kaya hindi pa rin siya nag-aasawa dahil may gusto ito sa akin. Pero lagi lang siyang tumatawa. Nagtagal pa ang pag-uusap naming dalawa. Noong matapos ako sa aking ginagawa ay saka ako nagpaalam sa kanya at mauuna na akong umuwi. Inayos ko pa ang mga kagamitan ko bago tinahak ang daan palabas sa bodega na kung saan ako nagtatrabaho. Nag-abang ako ng tricycle. Dumaan muna ako sa palengke bago dumiretso sa bahay. Pagdating ko doon, naabutan ko si Mrs. na naghahanda na ng aming hapunan. Samantalang naglalaro naman ang mga bata sa sala. Nakipaglaro pa nga ako sa 2 kong anak bago nagpalit ng damit. Nang gabi ring iyon, habang nasa hapagkainan ay binanggit ko sa aking asawa ang tungkol sa paanyaya sa akin ni Fernando sa kanilang baryo. Hindi ba't nasa baryo ng Sampaloc nakatira si Fernando? Alam mo, maraming kumakalat kasing balita na baryo raw yan ng mga aswang. Napatawa pa ako dahil naman sa sinabi ng asawa ko. Hindi ako naniniwala sa mga aswang, pero parang gano'n na nga. Masyado na kaming matanda para maniwala pa sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa mga nilalang na kagaya nila. Sa loob kasi ng ilang dekada kong nabubuhay sa mundong ito, ay minsan hindi pa ako nakatagpo ng isang aswang. Ang aswang ay panakot lamang yan sa mga kabataan. Naku Christian, huwag kang tumawa. Seryoso ako sa bagay na ito. Pero kung ayaw mong maniwala, di sige. Sige lang, pumunta ka doon. Tignan natin kung makakabalik ka ba rito ng buhay at nang hindi nababawasan. Seryosong sambit ng asawa ko na bigla ko namang ikinatahimik.
Napatigil ako sa aking pagkain at napasulyap sa kanya at maging sa dalawa kong anak na kumakain. Hay, huwag ka nga mag-alala. Mag-iingat naman ako. Tsaka kasama ko naman si paring Fernando. Tsaka ano ba, isang gabi lang naman akong mawawala. Ani ko pa upang maibsan ang pag-aalalang nararamdaman niya. Dahil sa aking itinuran ay hindi na siya nagsalita pa. Matapos naming kumain ay tinulungan ko pa ang asawa ko sa pagligpit ng aming pinagkainan. Nang matapos yun ay nagkwentuhan pa kaming dalawa ni Mrs. sa sala at sa huli ay napapayag ko rin siya. Nakipagkulitan pa nga ako sa mga anak ko. Marami pa siyang habilin sa akin hanggang sa nakatulog na kami. 3 araw pa ang nakalipas bago dumating ang nakatakdang araw ng pag-alis namin ni Fernando pauwi sa kanilang baryo. Ayon sa kanya ay halos 2 oras daw ang aming ibabiyahe bago tuluyan na makarating sa baryo nila. O mag-iingat ka doon, mahal, ha? Sige, yung mga habilin ko sa iyo, ha? Huwag mong kalimutang inumin ang gamot mo. Tsaka yung pangontra sa aswang, inilagay ko na sa bag mo. Sige, mag-iingat ka doon. Matuto kang makiramdam sa paligid mo. Ay, talaga, ang tigas kasi ng ulo mo. Mahabang pabaon pa sa akin ni Mrs. bago pa ako sinundo ni Fernando. Noong dumating si Fernando ay nagpaalam na ako sa aking pamilya. Kumuway pa nga ito sa amin pero alam kong tutol siya sa aming lakad. Sumakay kami sa jeep ni Fernando. Mainit pa dahil talaga namang siksikan sa loob ng jeep. Noong nasa kalagitnaan ng mahabang biyahe ay hindi ko namalayan na nakatulog pala ako. Nagising na lamang ako dahil sa boses ng kumpare ko na sinabayan pa ng mahinang pagyugyug. Pare, gising na. Ay, pare, pasensya na. Nakatulog ako eh. Wika ko pa nang magising ako. Napatawa na lang si Fernando bago ako inakay palabas ng jeep. Tinulungan pa nga niya ako sa pagbaba ng mga bagahe ko. At ayun na nga, nagsimula na kaming maglakad patungo sa kanilang baryo. Isang malamig na ihip ng hangin ang kaagad na sumalubong sa akin nang magsimula na kaming tahakin ang papunta sa kanilang baryo. Mabuti na lang at nakatsinelas po ako, Kuya Bari, dahil maputik ang daan. Mamasa-masa pa ang damuhan, hudyat na umulan bago pa kami nakarating doon. Naku pre, pasensya ka na ha. Mukhang umulan ata dito kanina. Wala di kasing dumadaan na tricycle dito, kaya medyo mapapahaba-haba talaga ang lakad natin. Paghingi ng paumanhin ni Fernando. Tinanghuan ko lang siya bago sabay naming tinahak na ang daan papunta sa baryo nila. Kuya Bari, kung ilalarawan ko po ang aming dinaanan ay mapunong lugar po ito na animoy nasa gitna kami ng isang kagubatan. Madulas ang damuhan at maputik ang daan. Maraming ibong nagliliparan at tanging tunog lang ng mga kulisap at ligaw na hayop ang tanging maririnig mo dun. Sa maiksing salita, ay talaga namang parang isang haunted forest ang dinadaanan namin. Halos mahigit 1 oras na yata ang ginugol namin sa aming paglalakad. Salamat sa asawa ko dahil hindi niya nakalimutang pagbaunan ako ng tubig. Sobrang napakatahimik po ng lugar nang makarating kami sa baryo nila. Pagpasok namin sa baryo nila ay may karatula na nakasabit. Baryo ng Sampaloc. Ito ang nakalagay. Bilang lamang ang mga pamayanan. Halos walang katao-tao ang paligid maliban sa mga kalalakihan na naghihiwa ng mga karne. Magkatulad ang disenyo ng bawat bahay. Ito ay gawa sa kawayan ang dingding, samantalang pawid naman
ang nagsisilbing bubungan. Napapahinto sa kanilang mga ginagawa ang bawat taong dinadaanan namin at napapasulyap ito sa amin, lalong-lalo na sa akin. Kuya Bari, ang tingin pa lang nila ay nakakatindig na ng balahibo. Tipong parang may nagawa kang kasalanan sa kanila. Huminto kami ni Fernando sa malaking bahay. Hindi katulad ng ibang mga bahay ay iba ang disenyo at mga kasangkapan na ginamit sa paggawa nito. Sementado ito at halatang ang pamilya lang nila Fernando ang may kaya sa buhay sa baryo nila. Minsan din palang nabanggit ni Fernando na mayor daw sa baryo nila ang kanyang ama. 3 silang magkakapatid at siya ang bunso at nag-iisang lalaki. "Pasok ka pre, dito na tayo," saad ni Fernando bago na unang pumasok sa loob ng bahay nila. Sinalubong kami ng mga magulang at kapatid niya. Hindi ko inaasahan na malugod at masaya nila akong tinanggap sa loob ng bahay nila. Tama nga si kumparing Fernando sa sinabi niya na wala naman silang masyadong bisita. Sa plaza mismo ng baryo nila magaganap ang handaan. Ayon pa sa mga magulang ni Fernando, magsisimula raw ng eksaktong 8:00 ng gabi ang seremonyas. Nakaugalian na raw ng baryo nila na magsagawa ng seremonyas ng 8:00 ng gabi sa tuwing fiesta sa kanila. "O siya, may iwan ko muna kayo. Titignan ko muna kung nakahanda na ba ang mga sangkap para mamayang ritual," saad pa ng ama ni paring Fernando. "Swerte naman dahil mukhang malinamnam ang karne na dala mo, Fernan." Baling pa nito sa kumpari ko na ikinakunot ng noo ko. Sa pagkakaalam ko, Kuya Bari, maliban sa mga gamit ay wala nang ibang dala itong si Fernando. Magtatanong pa sana ako sa kanilang mag-ama nang bigla akong pangunahan ni Fernando. "Ay, palabiro talaga si tatay." Natatawa nitong tugon na ikinatawa ko na lang din. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Bigla kong naalala ang sinabi sa akin ng asawa ko. Ngunit imposible naman siguro na totoo ang sinasabi ng asawa ko na baryo ng mga aswang ang napuntahan ko dahil mukhang mababait naman ang pamilya nila Fernando. Maliban na lamang siguro sa mga tao na nasa labas. Napanatag naman kahit papaano ang kalooban ko, lalo na at malaki ang tiwala ko sa kumpare ko. Binigyan pa nila kami ni Fernando ng nilagang saging at kape bilang merienda. Noong makaramdam ako ng pagkaantok ay nagpahinga ako muna sa isa sa mga silid na ipinahiram nila sa akin. Halos 2 oras lang ako nakatulog. Nang magising ako, dumiretso ako sa kanilang sala. Lampas 4:00 na ng hapon nang mapagpasyahan ko na maglibot-libot sa lugar nila dahil nakaramdam ako ng pagkabagot, lalo na at mag-isa lang ako sa bahay nila. Umalis din kasi si Fernando, maging ang pamilya niya. Ayon sa kanila, may aasikasuhin daw silang mahalagang bagay. Noong makalabas ako sa bahay nila ay sobrang tahimik na paligid ang bumungad sa akin. Parang hindi fiesta sa kanilang lugar. Ang mga kalalakihan na nakita ko nang unang dating ko ay wala na sa mga pwesto nila. Nagtataka man ay nagpatuloy na lang ako sa aking paglalakad. Nagbabaka sakali na may makasalubong ako ni isa man sa kanila hanggang sa nakarating ako sa medyong mapunong lugar.
Nakaramdam ako ng tuwa nang namataan ko ang mga kalalakihan na may kani-kanyang ginagawa sa loob ng kakahuyan. Namangha po ako, Kuya Bari, nang makita ang naglalakihang kaldero at kawali. Nakahubad ang mga ito at nagkakatay ng karne. Ngunit kaagad din akong natigilan nang mapagtanto ko na hindi basta-basta karne ng hayop ang kanilang kinakatay. Kung hindi, parang karne ng tao. Nanlaki ang aking mga mata at ako'y napatago sa isang punong mangga. Kitang-kita mismo ng dalawa kong mga mata ang walang awang pagtatadtad nila sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tao. May iilan pa na tumatawa habang binabalatan ang bungo ng tao bago ito ipinanghalo sa kanilang niluluto. May mga nakasabit pang bungo sa mga kahoy. May iilan din akong nakitang bangkay na wakwak ang tiyan habang mulat pa ang namumutla nilang mga mata. Haha! Hindi na ako makakapaghintay mamayang gabi. Tiyak masarap na naman ang magiging hapunan natin. Sakto lang itong nahuli ko dahil mataba o masarap itong gawing dinuguan. Narinig ko pang usapan ng iilan sa kanila. Mabilis akong napadiin sa aking pagkakatago. Tahimik lang akong nakinig sa mga pinag-uusapan nila. Mabuti na lamang at maraming mga naglalakihang puno ang nakaharang sa pwesto ko. Kuya Bari, nang dahil sa aking nasaksihan ay patakbo akong bumalik sa bahay nila Fernando. Maraming mga katanungan ang bumabagabag sa aking isipan ng mga sandaling iyon. Bigla ko ring naalala ang kwento at payo ng aking asawa. Hindi nga siya nagkamali sa kanyang hula na posibleng baryo nga ng mga aswang ang lugar nila Fernando. Agad kong hinanap ang bag ko na mabilis ko namang nakita. Kinuha ko ang anting-anting na ipinabaon ng aking asawa at maging ang luya at bawang. Napaupo pa ako sa upuan at saglit na nag-isip ng mga hakbang sakali man na bumalik sila Fernando at atakihin ako. Hindi rin imposible na aswang itong si Fernando at maging ang pamilya nito. Naghanap din ako ng kagamitan na maaaring pamproteksyon sa sarili ko laban sa kanila. Nakakita ako ng isang itak sa gilid ng upuan nila Fernando. Kinuha ko ito at inilagay sa aking tabi. Pinahiran ko pa nga ito ng asin. Dinurog ko ang bawang saka ipinaghalo sa asin at inilagay sa maliit na timba na aking nakita. Noong matapos ay isinuot ko na ang anting-anting at taimtim akong nagdasal. Kuya Bari, hindi nagtagal, bumalik din si Fernando. Mag-isa lang siya kaya kinuha ko ang pagkakataon na yun saka siya mabilisan na inatake. Hindi niya ata inaasahan ang biglaan kong pag-atake sa kanya kaya tagumpay ko siyang naibagsak. Sinubukan pa niyang manlaban subalit nabigo siya. Ano pa naman ito pare? Pinagkatiwalaan kita ng gusto. Higit pa sa pagiging magkaibigan ang turing ko sa iyo. Tapos ito ang gaganti mo sa akin? Ramdam na ramdam ko ang panlilisik ng mga mata ko nang harapin ko si Fernando. Mabilis ko siyang naigapos ang kamay at paan niya. Nakatutok din sa leeg niya ang itak na hawak-hawak ko. Kaya isang maling kilos lang niya ay tiyak na mapupugutan siya ng ulo. Pare, uminahon ka nga. Ano bang nangyayari sa'yo? Anong ibig mong sabihin? Balisang tanong ni Fernando kaya mas lalo akong nakaramdam ng galit. Sinapa ko siya sa mukha at muling tinutukan ng itak. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Alam ko na ang sikreto mo, ng pamilya mo, at maging ng baryo nyo.
Baryo ito pare ng mga aswang, hindi ba? Sigaw ko na ikinalaki ng mga mata niya. Natahimik ito at kaagad na napaiwas ng tingin. Hindi nagtagal ay muling napasulyap ito sa akin, bakas ang pagkaseryoso sa kanyang mukha. Patawad kung hindi ko kaagad sinabi ng maaga. Oo pare, tama ka. Baryo ito ng mga aswang, pero mali pare ang iniisip mo. Hindi kita dinala dito upang ipahama ka. Dinala kita dito bilang bisita. Ganun lang pare. Pagpapaliwanag nito na hindi ko naman pinaniwalaan. Ano? Pare, ibalik mo na ako sa bayan. Galit kong tugon sa kanya. Natahimik naman ito, ngunit pumayag sa kagustuhan ko. Hindi ko siya kaagad pinaniwalaan kung kaya ay nakagapos pa rin ang kamay niya nang lumabas kami sa bahay nila. Noong mga oras ding iyon ay kaagad niya akong pinatakas sa baryo nila. Niwalang nakapansin sa pag-alis namin sa baryo nila. Katulad po ng ipinangako ni Fernando ay ibinalik niya ako ng ligtas sa pamilya ko. Pagdating ko sa amin, kaagad kong ikinuwento sa aking asawa ang lahat ng nangyari at nasaksihan ko sa baryo nila Fernando. Nagalit pa nga ang aking asawa dahil hindi raw ako nakinig sa kanya. Napaisip din naman ako, mabuti na lamang pala at hindi kaganoon kasama ang kinikilala kong kaibigan dahil kung nagkataon ay naging handa na rin ako sa baryo ng mga aswang. Kahit papaano ay laking pasasalamat ko pa rin dahil nakauwi pa rin ako ng ligtas, buhay at buo sa aking pamilya. Nakapanghihinayang man ang ilang taon naming pinagsamahan at pagiging magkaibigan, subalit ang tiwalang nawala ay mahirap nang maibalik pa. Kuya Bari, hindi na kami muling nagkibuan pa ni Fernando. Tama kayo, nagkita pa rin kami. Sa isang iglap, ang 5 taon naming pagkakaibigan ay biglang nagwakas. Naputol ang ugnayan namin sa bawat isa. Simula ng araw na iyon ay iniiwasan na ako ni Fernando at hindi nagtagal ay nabalitaan ko na lamang na umalis na ito sa aming pinagtatrabahuhan. Maliban doon ay wala na akong nabalitaan pa tungkol sa kanya, ngunit ang baryo ng mga aswang ay nanatiling usap-usapan sa aming lugar. Wala ring may naglakas ng loob na puntahan pa ang lugar na iyon dahil ang bawat nilalang na tumatapak sa lugar na iyon ay naglalahong parang bula. Sa kabila po ng karanasang kong iyon na puno ng misteryo at kababalaghan, ay may napulot naman akong matinding aral. At iyon ay ang huwag basta-bastang magtitiwala sa isang tao at kung magtitiwala ka man, magtira ka sa sarili mo. Huwag magtiwala ng buo dahil maaaring ito pa ang ikakapahamak mo. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo rin po ito sa inyong channel. More power po and God bless po sa lahat ng nakikinig na kasundo ngayon, lalong-lalo na ang mga OFW na walang sawang nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Lubos na gumagalang, Christian. Isang magandang araw po, Kuya Bari, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Ako nga po pala si Inko, 51 anyos, at ako po ay tubong Bukidnon. Sa edad na 10, natuto na ako magtinda ng kung ano-anong klaseng gulay.
Inilalako ko po ang mga iyon katuwang ang isang malaking bilao. Magkasama kami ng aking ina na natutungo sa mga baryo-baryo upang magtinda. Minsan po ay pumupunta rin kami sa bayan upang magtinda sa gilid ng palengke, gawa ng wala namang kaming pwesto roon na maaaring paglagyan ng aming mga paninda, gawa ng hindi namin kayang bayaran ang renta sa isang mesa roon sa loob ng palengke. Nauubos naman ang mga daladala naming gulay sa tuwing inilalako namin ang mga iyon, Kuya Bari. Kaya kahit hirap kami ni inay sa pagdala ng mga iyon ay maluwag naman ang mga ngiti namin sa tuwing binibilang na namin ang mga perang napagbentahan. Buwan noon ng Marso, noong nakadama kami ng matinding tag-init gawa ng El Nino. Halos lahat ng mga pananim sa baryo namin ay natuyo. Hirap na hirap kami ng nanay ko gawa ng wala na kaming mga gulay na siyang pinagkukunan namin ng aming mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Mabuti na lamang at mayroon pa kaming mga tanim na pechay doon sa gilid ng ilog. Ang mga iyon na lamang ang natitira naming pag-asa na makaraos. Mabuti na lamang at hindi rin naman natutuyuan ang ilog naming iyon, kaya kahit papaano po ay presko ang mga pananim naming mga pechay dahil nadidiligan namin ang mga iyon. Ibinenta namin ang mga pechay na bagong ani doon sa isang karinderya malapit sa may palengke. Hindi naman karamihan ang mga pechay, subalit nakakabili na kami ng bigas sa halagang pinagbentahan nun. Aling Sita, buti pa kayo. Kahit na tag-init ngayon ay malakas pa rin ang karinderya ninyo. Narinig kong wika ni inay nang minsang naghatid kami ng mga pechay kay Aling Sita. Naku, hindi naman. Apektado rin naman kami. Ngunit sadyang hinahanap-hanap talaga ng mga tao itong karinderya ko, kaya kahit papaano'y kumikita naman ako sa araw-araw. Ang sagot ni Aling Sita na nooy naguhugas ng mga pinggan. O siya, sige kumain na muna kayo mag-ina. Alam kong malayo pa ang nilakad ninyo bago makarating dito sa pwesto kong ito. Dagdag na wika ni Aling Sita kay inay. Naku, wag na po. Kami aalis na lang. Pambili lang kasi ng bigas itong pera namin. Sagot naman ni inay. Ngunit talagang mapilit si Aling Sita. Hinawakan niya ang kaliwang kamay ni inay at nagwika. Ay naku, huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo sisingilin. Libre ito. Libre itong mga pagkain sa inyong dalawa ngayong araw lang. Wika niya. Sa aking narinig ay kaagad akong kumuha ng plato at kutsara, saka humingi ng kanin at adobong manok sa kanya na kaagad naman niyang ibinigay. Si inay naman ay wala nang nagawa kung hindi ang kumuha na rin ng pinggan at kubyertos. Aling Sita, ang sarap niyo talagang magluto, kaya marami kang customer dahil nakaka-adik ang mga pagkain na tinitinda ninyo. Maggiliw kong saad matapos kong makakain. Ay talaga ba? Nasarap ang kabain ko. Kung ganoon ay may bonus ka mula sa akin dahil kinilig ako sa mga papuri mo. Saad na wika ni Aling Sita. Ngunit sa pag-aakala kong bibigyan niya ako ng pera na siyang lagi niyang ginagawa sa tuwing pinupuri ko ang luto niya, ay sabik kong sinundan siya ng tingin patungo sa lagayan niya ng barya. Subalit nakita ko na may ibinalot siya sa isang plastik at iniabot iyon sa akin. O eto, sa inyo yan, para may masarap kayong ulam mamaya sa pag-uwi ninyong mag-ina. Saad niya na nakangiting nakatingin sa amin ni inay. Ano po ito, Aling Sita? Tanong naman ni inay habang sinisipat ang laman ng plastik. Ayan ba? Karne yan. Medyo malaki-laki kasi ang benta ko ngayon,
Kaya ipapadala ko na sa inyo yan. Tugon naman ni Aling Sita. Sa labis na tuwang nadama ko noong mga sandaling iyon, Kuya Bari, ay nayakap ko si Aling Sita at nagpasalamat talaga sa kanya. Noong makauwi na kami sa bahay ay inutusan ako ni Inay na hugasan ang karne dahil hihiwain daw niya ito. Sa tansya ko po, Kuya Bari, ay nasa 1.5 kilo siguro ang timbang ng karneng iyon. Noong matapos hiwain Inay ang karne ay pinaghanda niya ako ng asin, paminta at suka mula sa niyog. Noong maihalo ko na ang mga hiniwang karne sa asin, suka at paminta, ay hinayaan ko munang itabi iyon ng ilang mga minuto bago iluto ng aking nanay. Matapos ang ilang minuto ay binalikan ko na ang itinabi ko. Subalit sa pagbukas ko sa kaserolang nilagyan ko ng karne, ay tumambad sa aking mga mata ang isang karning nabubulok na at ang amoy noon ay nakakapagpawala ng katinuan gawa ng nakasusulasok nitong amoy. Kaagad akong napatakip sa aking ilong at mabilis na ibinalik ang takip ng kaserola. Subalit umalingasaw na sa buong paligid ang masamang amoy ng nabubulok na karne na kung titingnang maigi ay parang ilang araw nang nakaimbak doon. "Nay! Nay!" sigaw ko gawa ng hindi ko maipaliwanag ang nakita kong nangyari sa karne na iyon. Hindi talaga ako makapaniwala gawa ng alam kong presko pa ang karning iyon. Subalit sa ilang minuto lang na pagkakababa nito sa suka, paminta at asin ay biglang nag-iba ang anyo ng karne. "Anak, bakit? Inko, anong nangyari sa'yo?" "Nay, tingnan niyo po yung mga hiniwa niyong karne." Agad namang tumalima si Inay at gulat na gulat sa kanyang nakita. Noong makabawi sa pagkabigla ay inutusan ako ni Inay na maghukay sa lupa dahil ililibing namin ang mga hiniwang karne. "Anong nangyari roon, Inay? Bakit nagkaganon po yun?" Sunod-sunod kong tanong sa kanya matapos mailibing ang mga iyon. "Naku, mukhang hindi pangkaraniwan ang karning iyon, anak. Kamuntikan na tayong mabiktima ng isang aswang." "Ho? Aswang? Paano niyo po nasabi, Nay?" Dalilitong saad ko. "Anak, kung nakain natin ang karning iyon, ay tiyak nayanggaw na tayo ng isang aswang. Mabuti na lamang at naisipan kong ipababad sa iyo sa asin, suka at paminta upang makasigurong totoong karne nga talaga iyon." Pagpapaliwanag ni Inay. Kung ganun po, aswang si Aling Sita?" Nanlalaki pa ang mga mata ko nang sabihin ko iyon sa aking ina. "Anak, hindi natin alam kung siya ba o pati rin siya ay nabulag sa katotohanan. Alam mo, may kakayang maninlang ang mga aswang, Ingko. Kaya dapat sa lahat ng oras ay maging handa ka." Makahulugang tugon ni Inay na hindi ko lubos na naintindihan. Sa paglipas ng ilang mga araw, ay naghatid na naman ako ng mga pechay kay Aling Sita. Sakto namang nadatnan ko siya na naghahalo ng mga sangkap sa kanyang niluluto. At nasipat ko na may ipinatak siya sa isang lutong ulam na nakapatong na doon sa mesa na lagayan ng mga nakadisplay na ulam. Hindi ko na masyado binigyan pa ng pansin ang mga napansin ko gawa ng natatakam ako sa amoy ng niluluto niya. Ang bango talaga! Nakakatakam! Ang wika ko habang inaamoy ang isang kaserolang may lamang ulam. "Oh, Ingko! Nariyan ka na pala. Tamang-tama
Tamang-tama ang dating mo dahil may nagpapaluto sa akin ng sinabaw na karning baka na may pechay. Teka, magkano ba ang lahat ng mga iyan? Oo nga pala, Inko. Piyesta na rito sa Makalawa, kaya tiyak na maraming bibili ng pechay inyo. Alam mo namang numero unong sahog yan dito sa atin, ang pechay kapag usaping sabaw na. Mahabang wika ni Aling Sita. Ay, opo, aba, dapat pala magdala po ako bukas ng pechay na bagong pitas para mailako ko sa mga bahay-bahay dito sa bayan. Saad ko naman sa kanya. Matapos naming mag-usap ni Aling Sita ay binayaran na niya ako. Kaagad din akong umalis para maghanda sa paglalako kinabukasan. Bispiras ng piyesta ay maaga akong nagtungo sa bayan upang maglako ng mga pechay. Sa awa naman ng Diyos ay naubos naman ang lahat ng mga daladala ko. Tirik na ang araw noong mga sandaling iyon kaya nagpasya akong magtungo sa karinderya ni Aling Sita upang makisilong saglit. Sa pag-upo ko sa isang bangkong naroroon ay nasipat ko ang isang bagong bukas na karinderya sa tapat mismo ng karinderya ni Aling Sita. Aling Sita, ngayon ko lang ata napansin yang isang yan. Turo ko sa karinderya sa tapat. Ay, oo, Inko. Kaninang madaling araw sila nagbukas. Pansin ko nga na maraming nagpunta riyan para kumain. Pati nga yung mga iba kong suki ay nagsilipat na riyan. Ang sabi nila, masarap daw ang mga lutong ulam diyan at marami raw ang isang serve. Matamlay na wika ni Aling Sita, nakababakasan ng lungkot sa kanyang mga mata. Sa punto ring iyon, pansin ko nga na walang gaanong lumapit sa karinderya ni Aling Sita. Halos lahat ng napapadaan doon sa kabilang karinderya ay naistikman ang mga putahe roon. Base na rin sa mga narinig ko mula sa mga ito. Naku, Aling Sita, huwag po kayong mag-alala. Pasasaan ba't babalik din ang mga suki mo rito? Siguro po naninibago lang sila sa luto ng iba kaya gusto muna nila doon na muna kumain. Ang sabi ko kay Aling Sita. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Isang serve nga ho ng kanin, Aling Sita. Samahan nyo na rin ng nilagang baka tsaka isang soft drink. Narinig kong wika ng isang suki ni Aling Sita na si Retro, isang driver ng habal-habal. Habal-habal po kasi ang tawag sa amin ng single na motor na namamasahero. Kaagad namang tumalima si Aling Sita nang marinig ang inorder ni Retro. Ay, salamat naman at dito ka pa rin nagtatanghalian sa karinderya ko, Retro. Saad ni Aling Sita pagkatapos na ilapag ang mga inorder ng lalaki. Inko, halika na at saluhan mo si Retro. Tawag ni Aling Sita sa akin na kaagad ko namang tinungo. Abay, opo, talagang kakain po ako, Aling Sita, para naman madagdagan ang benta ninyo. Tugon ko naman sa kanya. Hindi. Naku, hindi. Libre ang mga pagkain ko para sa inyong dalawa ngayong tanghali. Tutal, bispiras naman ngayon ng piyesta. Nagkatinginan kami ni Retro na nakangiti at nagpasalamat kaagad kay Aling Sita. Grabe ang daming tao na nakapila sa kabila Pero alam mo, kahit bayaran pa ako ng 100, hindi ako kakain dyan. Wika ni Retro na nakaismid pang nakatingin sa kabilang karinderya. Po? Bakit naman po? Ayaw mo nun, mabubusog ka na, magkakapera ka pa.
Sabi ko naman. Alam mo, Toy, loyal ako sa karinderya ni Aling Sita dahil nakakautang ako rito. Kahit anumang oras, Inko. Isa pa, hindi maganda ang aura ng mag-asawang may-ari niyang kabila. Pakiramdam ko nga, mayroon silang inuusal na orasyon dyan sa mga ulam nila. Mahabang tugon ni Retro. Naku, wag ka namang magsalita ng ganyan, Retro. Kahit pa kakompetensya ko sila, ay hindi ako sang-ayon sa mga paratang mong yan. Lalo na't wala ka namang hawak na ebidensya. Tugon naman ni Aling Sita. Sa puntong iyon, natahimik si Retro. Ngunit pansin ko na matalim ang mga tinging ipinukol niya sa kabilang karinderya. Araw ng linggo noon, piyesta na ng nasabing bayan kaya namasyal kami ni Inay sa bayan. Ang lahat ay nagkakasiyahan, gawa ng may iba't ibang mga palaro ang nilalaro ng mga bata roon. May mga makukulay ding na mga banderitas ang nakasabit sa kung saan-saan. Hanggang sa hinila ako ng isa kong kakilala at nakita ko na lamang ang sarili ko na nakikipaglaro na sa ibang mga bata. Nang mapagod na ako ay hinanap ko si Inay. Naroon siya nakaupo sa isang malaking puno at kumakain ng sorbetes. Nak, may bagong karinderya pala yan dyan sa tapat ng karinderya ni Aling Sita. At mukhang marami silang mga customer na kumakain . Bungad ni Inay sa akin. Kaya sa puntong iyon ay napatingin ako sa gawi ng karinderya na tinutukoy ni Inay. Sakto namang nahagip ng aking paningin ang isang lalaki na sa tansya ko po ay nasa 50 anyos na. Nakatayo ito sa labas ng karinderya at saktong nasipat ko ang paglagay niya ng kung ano sa mga may takip na kaserola na nakahilera sa harapang bahagi ng kanilang karinderya. Ito yung mga pinaglalagyan ng mga lutong ulam. Sa bawat pagbukas niya sa mga kaserola ay tila mayroon siyang mga inuusal at mabilis naman niya iyong tinatakpan matapos na ikumpay ang kanyang isang kamay sa ibabaw ng nakabukas na kaserola na may lamang ulam. Nanlaki pa ang mga mata ko sa puntong iyon, Kuya Bari. Gawa ng bigla siyang tumingin sa direksyon ko. Kahit distansya ang layo niya mula sa akin, ay naaninag ko pa rin ang mabalasik niyang tingin nang magtama ang mga paningin namin. Sa puntong iyon ay hindi ako nakagalaw. Subalit nang tapikin ni Inay ang balikat ko, ay saka pa lamang medyo gumaan ang aking pakiramdam na kanina ay parang nanikip. Anak, punta tayo sa karinderya ni Aling Sita. Nagugutom na kasi ako . Ang wika ni Inay sabay hila sa aking kamay. Kaya napalingon ako saglit sa kanya. Sa pagbaling kong muli sa kinatatayuan ng lalaki kani-kanina lang ay wala na siya roon. Kaya naglakad na kami patungo sa pwesto ni Aling Sita. Nang akmang liliko na sana kami ni Inay papasok sa karinderya ay hinanap ng aking mga mata ang lalaki. Nang bigla akong nabangga sa isang bulto ng tao. Sa pagtingala ko ay napako ako. Gawa ng ang taong nakabangga ko ay ang lalaking hinahanap ng aking mga mata. Noong magtama ang aming mga paningin sa ikalawang pagkakataon ay pansin ko ang nanunuri niyang pagtitig sa akin at sa pagtitig ko sa itim niyang mga mata ay bigla akong dinamba ng kakaibang kaba gawa ng baliktad ang refleksyon ko roon. Ganun na lamang ang pangangatog ng aking mga tuhod nang bigla siyang nagpakawala ng nakakalokong pagngisi. Bumalik lamang ako sa wisyo nang narinig ko ang tinig ni Inay na tinatawag ang aking pangalan. Hindi ko na namalayan pa
ang pagkawala ng lalaki sa aking harapan, Kuya Bari. Gawa ng napako na ang aking tingin kay inay. Nak, ano bang nangyayari sa'yo? Kanina ka ba dyan ah? Laging nakatulala pa sa kawalan. Wika ni inay. Sa puntong iyon ay kumain na kami, Kuya Bari. Napatingin ako sa inay nang sabihin niya iyon. Bago nagsalita ay inilibot muna ng aking paningin ang kabuuan ng karinderya ni Aling Sita. May mga kumakain namang mga customer roon, ngunit hindi gaanong marami kung ikukumpara sa karinderya sa kabila. Ano kasi nay, may nakita akong hindi ko na naituloy ang nais ko sanang sabihin dahil nakuha na ang atensyon ni inay sa paparating na si Retro. Pagkaupo ni Retro sa isang bangko na nasa harapan ng mesang pinagkakainan namin ni inay ay agad nagwika si inay. Retro, pwede bang ihatid mo ko doon sa baryo mamaya? Magpapaiwan daw muna rito sa bayan si Inko, kaya ayaw ko na munang maglakad ng mag-isa papauwi. Ay sige po, wala pong problema. May 2 pasahero din akong ihahatid sa baryo nyo po eh. Isasabay ko na ho kayo. Sagot naman ni Retro. Hindi ko na tuloy na ikwento kay inay ang tungkol sa lalaki dahil matapos naming kumain at makapagpahinga saglit ay nag-aya na si Retro kay nanay na papasada na sila. Pagkatapos na makaalis ni na inay ay nagtungo naman ako sa peryahan. Nagbabaka sakali na manalo sa perya. Pinili kong laruin iyong laro na hagis 25 sentabo. Simple lang po ang larong iyon, Kuya Bari. Kukuha ka lang ng 25 sentabo sa sarili mong bulsa at ihahagis sa mga nakaguhit na parisukat doon sa isang mesa. Ang mga parisukat ay mayroong nakasulat na bokya, doble o di kaya'y jackpot. Kapag napunta sa bokya ang inihagis mong barya ay wala kang mapapala pa. Ngunit kapag napunta naman iyon sa doble ay magiging 50 centavos naman ang mapapasa iyo. At kapag ka sa jackpot naman dumapo ang barya ay hindi ka nga makakakuha ng pera pero makakainom ka naman ng 12 ounce na soft drinks. Natawa na lamang ako nang makita ang reaksyon ng tagabantay nang makakuha ako ng sunod-sunod na jackpot. Naubos nga ang 2 piso ko sa larong iyon, subalit busog naman ako nang lumisan doon. Hanggang sa hindi ko na namalayan na magdadapit hapon na pala. Uuwi na sana ako kaya hinanap ko si Retro upang makiangkas sa kanyang habal-habal. Sa tambayan ng mga habal-habal ay nakita ko itong si Retro na tila adigaga. Kaya nilapitan ko siya at nagtanong kung ano ba ang kanyang problema. Inko, may sasabihin ako sa iyo ah. May aswang na gumagala rito sa bayan. Huwag mo na akong tanungin pa kung sino dahil maski ako hindi alam ang kanyang pangalan. Pero tanggang-tanda ako ang kanyang kabuuang anyo. Alam kong hindi ka panipaniwala tong mga sinasabi ko, ngunit hindi ako mapapakali kung wala akong pagsasabihan. Sinasabi ko ito sa iyo dahil alam kong paniniwalaan mo ako. Naikwento kasi sa akin ng nanay mo kanina. Minsan daw ay pinadalhan daw kayo ni Aling Sita ng preskong karne ng baboy. Subalit lang ibabad nyo ito sa asin, paminta at suka, ay nag-iba daw iyon ng anyo at naging isang bulok na karne. Hay nako, alam mo Inko, ang karning iyon ay ipinabigay ng may-ari ng kabilang karinderya para kay Aling Sita. Alam kong sila ang nagbigay dahil nakita ko noong iniabot nila iyon kay Aling Sita. Napakahabang pagsasalaysay sa akin ni Retro. Inko, siguro nagtataka ka kung ano ang koneksyon nun sa isang aswang na sinasabi ko. Ito, makinig kang mabuti ha, ipapaliwanag ko. Nakita ko ang mag-asawa kagabi na may kausap na isang lalaki at may iniabot iyon sa kanila. Isang malaking supot na may lamang karne.
Alam kong karne ang laman nun dahil tumutulo pa ang sariwang dugo mula sa supot. Ngunit naaninag ko rin nang ilabas ng mag-asawa ang karne mula sa supot na yun, ang isang putol na kamay ng tao. At napatunayan kong iyon kanina nang bumili ako ng ulam sa kanila. Ibinabad ko kasi yung ulam sa pinaghalong asin, suka at paminta. At alam mo ba, kitang-kita ko ang pag-iba ng anyo nun. Ang nakakatakam na adobong manok ay naging putol-putol na mga daliri ng tao ingko. Mahabang pagsasalaysay ni Retro na tila alalang-alala. Sa narinig ko mula sa kanya ay nangilabot ako hanggang sa naikwento ko rin ang tungkol sa isang lalaki na nakita kong naglagay ng kung ano sa mga lutong ulam sa karinderya. Hanggang sa may nabuong plano sa pagitan naming dalawa ni Retro. Pagsapit ng 9:00 ng gabi ay nagpunta kami ni Retro sa likod ng karinderya. Sa likurang bahagi kasi ng karinderya Kuya Bari ay mayroong kakahuyan. Maya-maya'y nakita naming may lumabas na isang babae. Naisip naming sundan ang babaeng may-ari ng karinderya nang napansin namin ang pagpasok niya sa loob ng kakahuyan. Napansin naming palinga-linga ang babae sa paligid. Kami naman ni Retro ay nagkubli sa isang malaking puno habang minamanmanan namin ang babae. Nang walang ano-ano'y, biglang naghubad ng damit ang babae at nagpahid ng kung anong likido sa katawan niya. Hanggang sa nanlaki ang mga mata namin ni Retro nang biglang nag-iba ng anyo ang babaeng iyon. Kahit madilim sa bahaging iyon ng kakahuyan ay naaaninag namin ang nangyayari sa babae sa tulong ng sinag ng maliwanag na buwan. Tatakbo na sana ako, ngunit maagap akong hinawakan ni Retro at binigyan ng isang maliit na bote na mayroong laman na mga sili at may papel din na nakapaloob doon sa boteng iyon. Ang sabi pa ni Retro ay nakasulat daw doon ang isang orasyon na poprotekta sa akin laban sa aswang. Sa muling pagsilip namin sa kinaroroonan ng babae ay wala na ito roon. Subalit napatda na lamang kami ni Retro nang nasilayan namin ito na nakatayo na sa aming harapan. Tumutulo ang malalagkit nitong mga laway. Ang buong balat niya ay nangungulubot gaya ng sa isang buwaya at nakakahilo ang kanyang masangsang na amoy. Pakiramdam ko ng mga sandaling iyon, Kuya Bari, ay talagang sasabog na ang puso ko gawa ng matinding pagkabog nun. Hanggang sa biglang sinakal ng aswang si Retro. Kitang-kita ko, Kuya Bari, ang panlilisik ng mga mata ng aswang. Nagpumiglas naman si Retro, ngunit hindi sapat ang kanyang lakas upang makawala sa aswang na iyon. Mabuti na lamang at nabitiwan siya ng aswang bago siya malagutan ng hininga nang magsalita ang isang lalaki. "Huwag mo siyang gagalawin, Lydia. Huwag mong saktan ang nag-iisa kong anak." Nanlaki ang bilugan kong mata nang marinig ko iyon, Kuya Bari. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ng lalaking nakabanggaan ko noon. Tiningnan ko si Retro. Nauubo pa siya ng mga sandaling iyon. Bigla siyang tumayo at sinunggaban ang lalaki. Ang aswang naman ay nagbalik na sa anyong tao nang banggitin ng lalaki ang pangalan niya. Ako naman, Kuya Bari, ay napasiksik sa isang puno dahil sa matinding takot dahil sa aking nasaksihan. "Hindi kita ama! Papatayin kita!" Paulit-ulit na sigaw ni Retro kasabay ng pagpapakawala ng mga suntok tungo sa lalaki, subalit nanatiling kalmado lang ang lalaki at tanging pag-ilag lamang ang kanyang ginawa. Hanggang
Sa napagod na si Retro ay sumalampak na lamang siya sa lupa at humagulgol. Ramdam ko ang pagtatangis niya ng mga sandaling iyon nang isinigaw niya ng sobrang lakas ang mga katagang, "Walang hiya ka! Pinatay mo si nanay at kailanman hinding-hindi kita ituturing na isang ama." Matapos makabawi at makabalik sa wisyo si Retro ay inakay na niya ako patungo sa labasan ng kakahuyan. Sakay ng kanyang habal-habal ay inihatid niya ako sa aming baryo. Inko, akala ko kaya ko siyang patayin. Ngunit bakit hindi ko nagawa? Ang sabi niya sa akin habang binabaybay namin ang kahabaan ng daan. Retro, maski ako walang maisip na sasabihin. Sagot ko naman sa kanya. Bata ka pa kasi, Inko. Hindi mo pa kayang ipaliwanag ang lahat ng nasa iyong mga agam-agam. May isa lang sana akong hihilingin sa iyo. Anya sa akin. Kung maaari, huwag mo nang sabihin sa iba ang natuklasan mo. Dahil sigurado akong wala nang magbubukas ng karinderya bukas sa tapat ng karinderya ni Aling Sita. Nasisiguro ko nalilipat na ang mga iyon ng bagong baryo o di kaya'y bayan na matitirhan. Kagaya ng ginawa nila noong ialay nila si nanay sa demonyong sinasamba nilang mga aswang. Nalaman ko rin, Kuya Bari, mula kay Retro na nayanggaw lang pala ang kanyang ama ng mag-asawang itinuring matalik na kaibigan. Matagal na daw niyang gustong patayin ang mga ito, subalit nawawalan lang siya ng lakas ng loob kapag nakikita niya ang kanyang ama. Noong una ay maraming mga katanungan ang gumugulo sa aking isipan, Kuya Bari. Ngunit habang tumatanda ako ay nababatid kong kahit na namumuhi si Retro sa kanyang ama dahil sa ginawa nito sa kanyang ina, ay hindi pa rin nawawala sa kanyang puso ang nakatagong pagmamahal niya para rito. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Hanggang dito na lang po at sana'y nagustuhan niyo po ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Inko. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.